Ito kakabitan ko ng CCTV rin. Ito yung unang bahay niya, corner. Tapos sa bodega, ito nakuha niya na rin yung kanto, tindahan. Ito. Yung mga soft drinks niya. Isang camera dito para ma-view yung buong tindahan sa loob. Tatanggalin na lang tong mga sabit-sabit na yan para tapos dito ito pinamagandang lagayan mo talaga dyan nakatungo dito para kitang kita yung bibili dyan. Tapos sa labas ito yung pinakang buong area dito. So bala ko dun, isa dun sa kanto nakatutok dito, tsaka isa dun sa kanto nakatutok doon para kita lahat buong labas. Yan, tapos dito ito naman sa loob sa gym, dito maglalagay dito sa kanto nakatutok doon sa loob ng gym. Yan. Ito na papadaanan yung wire. Punta doon. Hanggang doon. Loob ng tindahan. Bali 5 camera. Doon sa kanila yun eh. Sarap nga, hindi pa nakakain. Oo, okay. Ayan ako muna. Dito ko ilalagay sana yung monitor eh. Kaso kailangan pa ng bracket. Hindi, madali na yun. Dalawang maliit na bracket lang yan. Yung L lang, L-type na bracket lang. Tapos plywood. Hindi naman kailangan ng ano. Drill? Oo. Hindi, drill pa rin. May barena naman ako eh. Barena ka, wala. Kakabit ang isang camera para kita yung buong gym hanggang doon sa gate. Dito ako nung araw nag-gym. Ganyan dati katawan ko. Nalusaw lang. Ayan guys, install tayo ng CCTV. Ayun, nakabit na natin yung isa. Doon pa sa kabilang unit. Okay, mainit na. Hindi ka na mabidyohan yung pagbarena. Masyadong mainit. Ayan, Matsuki TV. Standby lang guys. 6 na camera lahat to.
Adjust pa yan mamaya. Mamaya mo na. Ayan guys, sa part na to naman, papatawiran natin yung wire dun sa kabilang unit. Gumamit tayo ng alambre, yung pinakang gaying kung tawagin, para doon natin i-strap yung wire para hindi siya nakalaylay. At safe siya para sa mga, halimbawa, malakas ang hangin, hindi siya mahahatak. So kailangan natin i-strap yan sa alambre. Ayan. Para maganda yung pagkakalatag. Ayan. Ayan. Ayan guys, andito naman tayo ngayon sa loob ng gym. Ayan. Matandang yan, tala mo, pokpok ng pokpok. Ayan guys, dito naman tayo magbabarena sa loob ng gym para makabitan natin ng isang CCTV para namomonitor niya rin ang galaw dyan sa loob ng kanyang gym. Makakita yung mga utaw na nagdi-gym. Ayan, barena. Ayan, yan ang buhay ni Matsuki. Mga sideline ni Matsuki para may pambiling bigas. Ayan. Matagal kong yan guys, itong sideline na to pagkakabit ng CCTV nung araw pa. Medyo natigil lang nung nag-pandemic. Dahil nawala yung ibang mga alaga ako na establishment na may kinabitan ko ng CCTV. Ayan. Iba natuluyan nagsara, perwisyo ng pandemic. Basic installation lang to guys. Ito yung mga pangkaraniwan lang kasi may kinabitan na rin ako mga planta ng mga LPG, mga 16 na camera. So this time ito lang, 8 channel na DVR ang kinabit ko pero 6 lang yung camera na pinakabit. Para meron pa siyang reserva pa siyang reserbang 2 slot para kung sakali magdagdag siya ng camera ay meron pang 2. So yun guys, dito to guys sa Naik, Cavite. Actually kakilala ko tong may-ari nito, dati kong kapitbahay dito sa Malibay. So nag-migrate sila dyan sa Cavite na acquire nila yung unit nila dyan matagal na. Napilitan lang silang tirahan niya nung nag-pandemic kasi nag-lockdown sa Manila. Wala silang hanap buhay dito sa Manila dahil natigil, lockdown walang trabaho. So napaganda na rin daw dahil mas gumanda yung hanap buhay nila dyan. Nagtayo sila ng una sari-sari store, tapos naging mini grocery, at pinalad naman lalo dahil masipag naman yung tropa ko na yan. Nakuha nila yung magkabilang dulo ng corner na lot. So lumawak yung kanyang pwesto. Naging tagusan na yung pinakang pader, binutas para tagusan hanggang doon sa kabilang tindahan. So yan ang kinakabitan ko na CCTV ngayon para mas secured yung kanilang lugar. Ayan, so kanina nakita nyo guys, inuna ko yung sa labas kasi
Dapat talaga unahin yun dahil mainit. Pero inabot pa rin ako ng araw doon. Grabe, inabot ako alas 11. Mahirap kasi guys yung, ang pinakamahirap dyan guys yung paglatag ng wire. Kasi hindi po pwedeng kung saan mo lang padadaanin. Kailangan nakatago ng maayos, pinarisot sa kesame. So nakita nyo kanina, nagbarena pa ako sa labas para makapasok yung wire. Ayun ang pinakamatagal dyan, yung paglalatag ng wire. Siyempre kailangan medyo katapano maayos. Kasi at saka unang-una prone kasi sa mga ano yan eh, yung mga dinadaanan ng daga pag nagbutas ka. So sinigurado namin na hindi kami makakatakip doon sa daanan ng kung sakali man. At pag inatkat kasi ang daga, malaking trabaho, malaking perwisyo. Common problem sa CCTV installation yung wiring. Kasi pag na-disgrasya yan, wala, blackout yung camera. So ayan. Maigi na lang at medyo hindi ganun katigasan yung walling niya. Kasi minsan yun ang pinakamahirap na parte dyan eh, pag nagbabarena ka tapos tatapatan mo yung buhos. Yan. So maigi na lang, medyo okay naman. Ini-strap lang natin. Yan. Para medyo gumapang siya ng maayos, malinis tingnan. Pero guys, sa pag-install ng CCTV kasi merong mga kliyente siyempre na siyempre kahit tayo naman kung gusto natin yung video malinis yung pagkaka-wiring, pero yan okay naman sa kanya kasi depende kasi sa pagpapatakbo ng wiring ng customer, kaya hindi pare-pares ang presyo niyan. Pag talagang nakamolde, nakasabay sa electrical ng bahay, medyo iba presyo nun kasi mas matrabaho yon, tsaka mas matagal. Yung iba kasi, marami akong kinabitan na lalo pag siyempre, pag maganda bahay mo, hindi po pwedeng nakaganyan lang. Kailangan nakapasok sa molding. So, iba rin ang presyo nun, siyempre, dahil gagamit tayo ng mga molde, tsaka mas matrabaho yon. Ayan. So, ayan, titisingin natin yan mamaya kung anong view dun sa monitor. Magkakaroon pa tayo ng mga adjustment dyan. Ini-install lang muna natin isa-isa lang ang camera. Tapos pag nakakabit na lahat, saka tayo mag-a-adjust, pipihitin kung saan dapat nakatutok. Ayan, diyan ko pinadaan yung mga wiring. Ayan, pumayag naman si customer. Ayan, ayan ang medyo matagal diyan guys, yung paglalatag ng wire. Ayan, lalo pag mga simentado yung bahay. Ito naman bakal, ito din sa part na to bakal, kaya mahirap magbutas. So ayan na siya ngayon. Yung kinabit ko sa gym, tsaka dito sa may hindi pa nakakabit, kaya mapapansin nyo, ayan na. Ayan, kinabit ko na yung fitting sa DVR, so mayroon na siyang monitor. Ayan, yung sa labas. Gabi na kasi guys eh. Ayan, gabi. Ayan, ito yung sa kabila. Magkasalubong kasi yung sa labas eh. Ito yung sa loob ng tindahan. At satisfied naman si customer. At dyan sa labas ng tindahan naman yan, para makikita yung nag-aabot ng mga sukli, nagpapajikas. Ayan yung pinakang view ng mga kinabit kong camera. At satisfied naman si customer, salamat. Kasi kung may pagbabago, mag-a-adjust na naman kung saan ipapaling. Lahat yan, aakyatin lahat yan. Ito yung sa labas, yan, may nagiinuman, kita sila lahat dyan. At yun sa kabila, ayan kabilang labas din yun. Ayan, pinaka-anim na camera na lahat yan, kompleto na guys. Ayun. Ay yung kanyang power supply sa baba, yung box saka yung DVR player. Ayan. Kung ang bahay nyo ay hindi pa on process pa yung paggagawa, dapat para mas malinis, walang nakalabas na wire, is isinasabayan sa electrical may sarili siyang tubo para doon dadaan yung wiring. So nakalabas lang yung wire nakapiranggot para pagkakabitan ng mga monitor tsaka ng mga CCTV camera. Ayan, may mga nakabitan ako na gano'n pero matagal yon kasi sasabay sa sa paggawa ng building, yung wiring niya nakabaon. So wala kang makikitang mga wiring na nasa labas. Kung mapapansin nyo sa ibang mga establishment, lalo yung mga gandang building, mga commercial building, wala kang makikitang wire kasi nakapasok sa loob ng
electrical piping. So ito natin, chinik natin uli. Yan, ito sa labas ng tindahan. Simple lang naman to guys, di naman siya masailan. Ayan o, dalawa yan ng camera. Sa labas ng tindahan, magkabila. Ito sa loob ng tindahan to, ito yung nakita nyo kanina. Kita yung loob ng tindahan. Yan. Ayun guys, maraming salamat sa inyo dyan sa pagtutok nyo sa aking maliit na trabaho. Sideline para pambiling bigas. Yan, bali ano yan, 24/7 ang monitoring yan. Pwede nyo patayin ang monitor para hindi sayang sa kuryente. Huwag lang papatayin yung pinakang DVR. Kailangan 24/7 yun naka-open.